Diyos marahay na pagkaaga po sa inugabos mga namumutan ko mga tugang sa pagtubod. Ngunyan Webes sa ika-22 na simana kan Enero 2026. Sarong mapagbindisyon na aga po sa gabos na nakatutok kasi na nakaantabay sa Radyo Veritas Legazpi, DCTV channel asin sa tuyang mga tugang na kaibatangon yan sa paagi kan live streaming. Marahay na pagkaaga po sa inugabos mga katiwala. Ako po si Reverend Matt Jason Naagla Torre, Assisting Deacon kan Parokya ni San Esteban, Proto Martir digdi po sa siyudad Linligaw. Dakulang salamat po sa indong pakisumaro ngunya na pagkaaga, asin inaagda ko giaray ko kamo ngunya na magpundo nin kadikit, asin ibanan po ako nindo sa sarong espesyal na aldaw nin pagpamibi asin paghuro-puro. Ini sarong imbitasyon tanganing kita maglanigilaray sa tataramon nin Dios na pirming bago asin nagpapanibago kan sa tuyang buhay bilang mga aki nin Dios. Sarong tataramon na nagtataong kusog sa tahaw kan pagkatakot, nagtataong liwanag sa tahaw kan karibongan, asin nagtataong ning pag-asa dawa sa tahaw kan kapurisawan, na darakan padagos na pagtuga kan bulkan mayon, asin iba pang mga kalamidad. Mga panahon na ini na kadaklan sa sato nakaka-eksperyensya nin pagkatakot asin kawara nin kasiguraduhan. Pinapaginumdum kita kan Dios na dai niya kita pinapabayaan. Kaiba niya kita sa lambang oras, sa satuyang mga harong, sa tuyang mga komunidad, asin sa lambang pamibi na udok sa puso tang iniaalay. Ngunya na aga, sabay-sabay tang darahon sa satuyang puso ang mensaheng Dios bago ang gabos. Sa lambang lakdang na babaktason tangon niya na aldaw, sa lambang desisyon na gigibuhon, asin sa lambang pagbalo na sa tuyang hahampangon, ginumdumunta na ang Dios ang sa tuyang giya, sandigan, asin kusog. Kaya bago po kita magpadago sa tuyang mga gibuhon, itautaan sa tuyang mga puso as sa Dios, bukastaan sa tuyang buksan ang sa tuyang isip, ang sa tuyang pagmate sa iyang tataramon, asin pabayaan tan sa iya na magtaonin katuninongan sa tuyang mga puso. Hulita sa lambang oras nin pamibi asin paghurop-hurop, mas urog kitang napaparani sa iya, asin mas nagiging ilaw kita sa tuyang pamilya, komunidad, asin sa bilog na kinaban. Mapuon po kita sa aldaw na ini, nin may pusong nagpapasalamat, may pusog na pagtubod, asin may buhay na paglaom, hulit at tunay ng God na Diyos bago ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, burabod nin pagkaherak asin pagkamuot. Nagpapasalamat kami sa gabos na balaog na itinaumos aldaw na ini. Sa buhay, asin sa oportunidad na makapaghinanyog asin makapaghurup-hurup kan sa imong tataramon. Kagurangnan minahagad kami nin kapatawaran sa mga panahon na kami nagkasala o nakalingaw sa imong paggiya. Linigaan sa muyang puso, asin bukasanan sa muyang isip, tanganing tunay ming madangog, asin masabotan an sa imong mensahe, sa lambang pagbasa, asin silensyong paghurup-hurup kan sa imong tataramon. Ipinapamibi niya mo an samong nasyon kagurangnan, para sa katuninongan, pagkasararo asin hostisya. Bulungan mo ang lugad na samuyang dinadara, asin giyahan mo kaming maging instrumento kan sa imong pagkamuot. Sa roal daw niya mong pakikipaglaban asin kaugmahan, lugod danay ming midbidonan sa imong presensya, asin ang liwanag ni Kristo ang maggiya sa samong mga kaisipan, sa samong mga tataramon, asin sa samong mga gibongon yan. Iniitaas niya mo sa imo ang gabos ming kahimanwa, urog naan mang apektado kan
Padagos na pagtuga kan bulkang mayon, urog naan mga tugang nyamo na yaon ngunyan sa evacuation center. Tawan mon sindanin kaligtasan, katuninongan, asin kusog buot sa tahaw kan kahaditan, asin peligro. Giyahan mo po kami kagurangnan sa aldaw na ini, maging mabunga ang gabos na nyamong paghingowa para sa gabos nyamong mga pigtatauanin prioridad ang samuyang pamilya, trabaho, pag-eskwela asin ang padagos sa paggibunin karahayan sa samuyang kapwa asin kalikasan. Lugod mamatayan kan lambang nagdadangog an sa imong presensya asin maging inspirasyon ang tataramon mo sa saindang buhay. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo sa muyang kagurangnan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan mga tugang sa tuyan ng hinanyugon ang mga babasahon ngunya na pagkaaga, Huwebes, ikaduwang simana sa ordinaryong panahon. Enot na babasahon, pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Pagkagadan kan Pelisteo, nagpuli na si Saul asin si David. Si Hading Saul, sinabat kan mga babae halis sa mga banwaan in Israel. Nag-aarawit asin nagsasarayaw ning tugtog nin gimbal, patindira, asin maugmang pagkurahaw. Ang mga babae nag-arawit. Nagada ni Saul an sa iyang mga rinibo, si David an sa iyang manampulong ribo. Naanggot si Saul, huli ka ini. Sabi niya, manampulong ribo an itatao ki David. Alagad manang ribo sa nasako. Ano pa ang mapapasaiya, kundi ang pagkahade? Puon kayto maraot na ang paghiling ni Saul ki David. Kinaraman ni Saul ang sa iyang aki na si Jonathan, asin ang gabos niyang surugoon, nagagadanuninda si David. At si Jonathan namuot na gayo ki David, kaya pinatanidan niya. Si Saul na sa kuyang ama, nagmamawot na kadanon ka, kaya mag-ingat ka sa aga, magtago ka. Dangan, iibahan ko ang sakong ama duman sa kaiwasan, na sa imong namumugtakan. Kakaulayon ko siya, dapit sa imo, asin ipapaisi ko sa imo ang sakong manodan. Si David pinag-omaw ni Jonathan kay Saul na sa iyang ama. Ang sabi niya, daiman lugod magkasala an hade laban ki David na sa iyang surugoon. Hulita daiman siya nagkasala tumang sa imo. Ata ngani an sa iyang mga gibo nakatabang nagayos sa imo. Itinaya niya an sa iyang buhay kan kadanon niya an Pelisteo, asinan kagurang na nagtaonin dakulang panggana sa bilog ni Israel. Nahiling mo iyan asin naugma ka. Ta daw tabuot mong pabuluson ang dugo na daing sala. Ta daw tabuot mong gagadkadanon si David na daingin dahilan. Dinangog ni Saul ang tingog ni Jonathan asin nagsumpa. Buhay ang kagurangnan, dai siya gagadanon. Inapod ni Jonathan si David, asin isinaysay inigabos. Dinaran niya si David ki Saul, asin giraray, naglingkod sa hade, siring sa dati. Tataramon nin kagurangnan, salamat sa Diyos. Salmo responsorio, nagsasarig ako sa Diyos, day ako nin matatakotan. Kahiraki ako o Diyos, ta dinadaguso ako kan mga tawo. Bilog na aldaw pinapasakitan asin inaapi ako.
Pinipiot ako kan sa kong mga kaiwal, bilog na aldaw. Dakol ang sakuyang mga kalaban. Nagsasarig ako sa Diyos, daya ako nin matatakotan. Nabibilang mo ang sakong mga horasa, nasasaray mo ang sakong mga luha. Dai daw iyan nakakalagda sa imong libro, ngapit masiribog ang sakong mga kaiwal, kung makapod ako sa imo. Nagsasarig ako sa Dios, day ako nin matatakotan. Ngunyan aram ko na ang Dios kaapil ko, ang sa iyang tataramon sa kong inuomaw. Sa Dios pinasarig ako, day nin pagkatakot, ano ang magigibo nin tao, tumang sako. Nagsasarig ako sa Dios, day ako nin matatakotan. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Aleluya, aleluya, naglalaom ako sa kagurangnan, nagsasarig ako sa iyang tataramon, aleluya. An kagurangnan mapas sa indo, asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Judas, kaibaan sa iyang mga disipulos, nagpasiring sa pangpang kandanaw. Sinunod siya nin kadakol na mga tao, hali sa Galilea, Judea asin Jerusalem, sa Idumea asin Transjordania, sa mga runa nin Tiro asin Sidon. Dadagog ninda ang mga bagay na ginibo. Tinugon niya ang mga disipulos na mag-andam nin sakayan. Tibaad kun nagusuon siya kan mga tawo. Ulit kadakol na an sa iyang binulong. Gabos na mga may helang nakikipagsusuan nganing makaduot sa iya. Ang mga marumpot na espiritu, kung nahihiling siya, minadapa asin minakurahaw, ika an aki nin Diyos. Alagad, pinatanidan sinda ni Jesus, na dais siya ninda ipagmidbid. Marahay na bareta nin sa tong kagurangnan, pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na pagkaagaliwat mga namumutan kong mga tugang sa pagtubod. Ngunyan Huwebes sa ikaduwang simana sa ordinaryong panahon. Mga tugang, igwanin pagkakataon sa buhay na nakaka-eksperyensya kita nin hilom na pagkauri o inggit. Kung igwang tao na pigoomaw, napapansin o nakakaangat, minsan nauugma kita para sa inda, pero minsan igwang dikit na kulog sa laog. Dai ini tulos na ihiling, asin dai man tulos inaako. Pero totoo ini, an arog kay ning pagmate, parte kan pagiging tawo. An hapot, bako kun mamamatay anta ini, kundi ano ang gigibuhon ta kun yaon na ini sa tuyang puso. Iyan ang gustong ipahiling asin itanos kan tataramon nin Diyos ngunyan. Sa enot na babasahon, mahalagang masabutan ang konteksto kan istorya ni Saul asin David. Si Saul an enot na hade kan Israel. Pinili nin Diyos tanganing mamuno sa banwaan. Si David man sarong aking pastor na inaruga asin ginamit nin Diyos tanganing daugon si Gulayat, asin ipagtanggol ang Israel laban sa mga kaiwal. Sa kapinunan, magayon ang relasyon